Hallelujah. So yung sa katabi mo, you are truly blessed. Okay. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Alam niyo ba, ang pinagpapala po ng Panginoon, siyempre po, yung nagpapala unang-una sa lahat sa Kanya. At ang ikalawa pong pagpapala na may bibigay po natin sa ating Panginoon ay ang pagsunod sa Kanyang salita. Amen? At pagka tayo sumusunod sa Kanyang salita, of course, doon po niya ibubuhos yung Kanya pong pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Kaya minsan po, mahirap po sundin ang sinasabi ng Panginoon, pero ah, ah, habang sinusunod naman po natin siya, ay lalo naman tumitibay ang ating pananampalataya. Okay? Kaya nga in times of ng kahirapan, hindi ka magugutom. Parang mukhang gutom kayong lahat. Okay, amen. Hindi po tayo magugutom. Actually nga yung iba sa inyo, tingin ko parang nasobrahan. Okay. Praise God. Okay. Okay. So, sino ba gusto nyung kumikwento dito? Ayan, ayan, mga gising na gising. Okay. Praise God. Alam niyo ba, meron pong isang pastor, siguro mga 20 years na siya nagmi-minister. So, isang araw ay pumasok sila sa kwarto niya, mayroon siyang hinahanap at nabuksan niya yung aparador ng kanyang asawa. At sa aparador ng kanyang asawa, merong isang box, merong isang kahon. At tapos naano siya, na-curious, ano kaya naman ang kahon na to? Inalog-alog pa niya. Pagbukas niya, meron doon nakalagay na 6 na kamote. Okay? Pagkatapos 6 na kamote at saka 10,000 piso. Wow, sabi niyo, ano kaya itong nasa box na ito? Ano kaya ibig sabihin nitong nasa box na to, yung 6 na kamote at saka 10,000 pesos. So, tinanong niya ang kanyang asawa, ano itong nasa ano na to? Ano yung kamote? Para saan itong kamote? Sabi niya, kasi ganito yan, pagka nagpipreach ka, pagka merong pangit kang preaching, yan yun, yung kamote. So ibig sabihin, mga 6 na beses lang na pangit yung preaching niya. Sabi niya, ang galing ko pala, 6 na beses lang nasabla yung aking preaching. 6 na kamote. So sabi niya, so pagkatapos, para saan naman yung 10,000 pesos? Yung 10,000 pesos. Yan yung mga napagbilang ko ng kamote. Okay, sige po, let's all stand up. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, let's continue to declare our identity in Christ. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient and a channel of His great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. I am protected, and no weapon of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. Sabihin mo sa katabi mo, virus free ka. Hindi ka tatablan ng COVID, okay? Okay, in Christ, I am forever grateful for His love, unspeakable joy, peace, unlimited favor, and overflowing provision in my life and family. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, better, and will live a life of victory, all for God's glory. Today, I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng sinabi mo, mangyayari sa iyo yan. Okay, praise God. We can be seated in the presence of God. Okay, praise God. Hallelujah. Sa aparador po namin, wala pa pong kamote. Okay. Okay. Okay, praise God. So, nakakatuwa po ang Panginoon dahil kahit na po minsan nangangamote pero hindi po siya bumibili ng kamote. Okay? So, let's continue in our last na po ng ating pong series about numbers. Okay? So, ano po yung ating pong title is a preparation for the
promise. Once again po, I just want to clarify, no, nais ko lamang pong ulit-ulitin that we are not only here to worship, to give our offerings, to serve, but we are also here to be in preparation for God's promises. Okay? Kasi po, ang Panginoon po, inihanda po tayo. Hindi po siya magbibigay sa atin po ng kanya pong blessings na hindi pa po tayo handa. Kasi po, ang blessings na natanggap po natin ng maaga, minsan po, ito po ay makakasira po sa atin. So napakahalaga na pala na nihanda tayo ng Panginoon sa mga bagay na magaganda sa kanya pong magagandang pangako sa ating pong mga buhay. Para po ang buntis, hindi po ba ang babae pagka nagbubuntis, ano po nangyayari po sa kanya? Minsan namamaga ang kanyang paa. Okay, ano pa yung nararamdaman? Ay, siya, hindi pa nagbubuntis yan, okay? Tatlo dito. Okay, hindi ba? Naduduwal ka, di ba? Palagi nagsasasakit ang ulo mo. Okay, and then masakit ang balakang mo. So pagka pumunta ka sa doktor, sasabihin sa iyo ay wala kang gamot para sa buntis. Talagang kinakailangan daanan mo yung proseso. Okay, hindi pa po ako nabuntis pero na-experience ko lang po sa aking may bahay, sa aking pong asawa. Ano po? So there will be uncomfortable feelings pagka ikaw ay nagdadalang tao. So it's the same thing when God is preparing us for something big, sometimes you feel uncomfortable. Okay? Kaya po napakahalaga na po na kinakailangan pagdaanan po natin yung proseso ng preparasyon ng Diyos sa atin pong mga buhay. So yung proseso po, sometimes there's some difficulty, challenges in life. Ano po, parang just like yung mga pangarap mo, para bang they are all shattered. Di ba? And then meron ka mga financial difficulties. Yung mga hinintay mo parang napakatagal. Meron kang sakit, meron kang problema sa pamilya, merong unemployment, meron nawalan ng trabaho, meron mga masasamang balita. Di po ba? So napakarami po mga bagay na minsan na ating pong pinagdaraanan. But always remember, ano po, tayo po bilang anak po ng Diyos, we will always face challenges or problems that is bigger than we think that we can handle. Di ba? Minsan talagang gano'n na parang pagkaanak tayo ng Diyos, parang napakalaki ng problema ito, Panginoon, bakit mo ako pinadadaan sa ganitong klase ng mga pagsubok? Pero ang Diyos po, napakabait po. Hindi niya po tayo bibigyan ng anumang problema na hindi po natin makakayanan. Okay? Kaya ligligin mo yung katabi mo, sabi mo, ano man ang pinagdaraanan mo, kaya mo yan. Okay? So, ang tanong po, why will God allow it? Bakit ba hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng mga malalaking pagsubok? Alam niyo po, sa Numbers 21 verse 1, sabi ito, the Canaanite king of Arad, who lived in Negev, heard that the Israelites were approaching on the road through Atarim. So, he attacked the Israelites and took some of them as prisoners. Alam niyo po, sa biyahe po natin, in our life's journey, sometimes we are unaware. Hindi po tayo nakahanda sa mga plano ng kaaway. Okay? So minsan po nagiging bihag po tayo ng kanya pong mga sasamang plano, nagiging bihag po tayo ng bisyo, nagiging bihag po tayo ng takot, nagiging bihag po tayo ng pagdududa, nagbibihag po tayo ng hindi pagpapatawad. Minsan nagiging bihag po tayo ng galit, ng muhi, nagiging bihag po tayo ng sumpa, ng kahirapan, ng kawalan, ng sakit. At minsan nagiging bihag po tayo ng ng mga chismis, hindi po ba? Hindi mo na mapigilan minsan ang bibig mo ng chismis. Okay? So ang tanong po, if God is a good God, why does He allow us to be a prisoner of this uncomfortable, heartbreaking situation? Bakit kaya hinahayaan ng Panginoon na mangyari yung mga bagay na sa atin? In verse 2 po, then the people of Israel made this vow to the Lord. Parang nangyari po sa mga Israelita. Nabihag po yung iba po nilang mga kaibigan, maaring kapamilya po nila, nabihag noong pong kanila pong kalaban. Tama po? Kaya po in verse 2, sabi then the people of Israel made this vow. Ano po yung vow? Sumpa o kaya panata. Di po ba? Pangako sa Diyos. Yun po yung vow to the Lord. If you will hand these people over to us, we will completely destroy all their towns. Okay? So nagkaroon po sila ng panata sa Panginoon. Panginoon, kung bibigay mo sa amin, hallelujah, yung mga taong ito. Kasi di po ba, pagka wala ka namang ginagawa, and then agrabyado ka, di ba? So ibig sabihin, parang gusto mong gumante. Okay? Especially in their times, ano po? And then sabi dito, sa atin pong sitwasyon, in our situation of defeat, minsan we feel that we are a failure. Naranasan niyo po ba yun? Sometimes we feel that we are a failure, di ba? We fail raising our children right, we fail in our work,
We fail in our relationships, hindi po ba? So whether you are a prisoner of vices, maaaring ikaw ay naging alipin ng bisyo, naging alipin ka ng tong-its. Di ba? Nagkabaon-baon ka sa utang. Tong-its lang, nagkabaon-baon ka. Nandiyan si Mayan, di ba? A prisoner of vices, sigarilyos, alak, whatever, di ba? Takot, doubt, sickness, or maybe uncomfortable situation of being heartbroken. Di ba? Dinaramdam mo pa yung ginawa sa iyo. Okay? Yung minahal mo, hindi ka minahal. Okay? And then the only way to be free or gain the victory is coming to God. At ang tangi lamang pong way para po tayo makalaya, para po hindi po tayo manatili doon sa ating pong pagkakabagsak ay tayo po lumapit po sa Diyos. Okay? We make a vow. Kadalasan, kahit na po minsan, nababali palagi yung ating pong mga pinangako sa Diyos. Di ba ba? Hindi, Lord, every Sunday, hindi na ako tatanggap ng part-time. Talagang mag-church ako palagi, morning and evening. Okay? Pero pag dumating na minsan yung comfort ng buhay, di ba? Ay, Lord, alam ko naman ang unawa mo ko eh. Attend muna ako ng party, Lord, sa Holiday Inn. Okay? So, yun po minsan nangyayari. Kaya minsan dinadaan tayo ng Panginoon sa mga challenges para minsan maalala po natin siya. Okay? Kung magkasano para minsan, inuuntog-untog tayo ni Lord para magising-gising ka sandali. Okay? At maalala mo na siya ang dapat nating palaging tinatawagan, dapat nating palaging pinahalagahan unang-una sa lahat. Okay? So napakahalaga. Ano po? So the only way to be free again is coming to God and destroy what needed to be destroyed. Kinakailangan wasakin na po natin yung mga bagay na nagiging dahilan ng hindi natin paglapit sa Kanya. Palitan natin, kinakailangan hintuan na po natin yung mga bagay na nakakahadlang po natin sa paglapit po na sa Kanya. And then, kung meron pong kinakailangan na baguhin sa ating pag-iisip, sa ating pag-uugali, kinakailangan baguhin na natin para hindi na tayo muling bumalik at bumalik at bumalik at bumalik at bumalik sa pagkakalugmok po natin. Okay? Hallelujah. Praise God. Kaya po napakahalaga. Ano po? You know what? One vow, one prayer can turn your life around. Sa Tagalogin ko, alam po, isa pong pangako, isa pong panalangin ay maaaring maging ito yun na po yung breakthrough ng inyong pong buhay. Kaya napakahalaga that we should have to keep our vow. Okay? Di ba ba? Marami na po tayong mga palpak eh. Marami na pong mga bagay na nagawa natin na naging dahilan ng pagiging nasaktan natin ng Lord at ganoon din naman tayo rin ay nasaktan. So it's the best time for us now. Hallelujah, na baguhin natin kung ano po yung mga bagay na dapat po nating baguhin. Okay? Hindi naman kinakailangan na maging napakalaki kagad na pagbabago, di ba? Nag-church ka ngayon, bukas kamukha mo na si Kristo. Di ba? Hindi naman ganun kadali yun. Tama po? Little by little. Unti-unti. Yung, ano ba yung definition ng easy? Palagi natin sinasabi kasi hindi, mahirap yan. Mahirap yan. Alam niyo ba ang definition ng easy? Yung madali? Uy, kanina may tayo paparapol. Okay? Okay. Okay. So, ang definition po ng easy ay yung kaya mong gawin. Tama? Kaso, mukhang easy lang sa inyo, kumain. Yan, easy-easy yan, pastor. Gusto ko yan. Okay? Praise God, pagka kaya mong gawin, yun po yung definition ng madali. Okay? Praise God. And then the Lord heard the Israelites' request. At ang nakakatuwa po sa Diyos, ang lahat po ng ating pong hinihiling ay naririnig po niya. Kaya wag po tayo magsasawa na manalangin. Okay? Palagi tayong lumapit sa Kanya. The Lord heard the Israelites' request and gave them victory over the Canaanites. Ano po nangyayari? Nangyayari po ba victory muna bago tayo mag-request? Nangyayari po muna request bago tayo magkaroon ng katagumpayan. Okay? Kasi po minsan kung nagkakaroon lamang po tayo ng katagumpayan, hindi naman tayo lumapit sa Kanya, hindi parang, ba't pa natin kailangan si Lord? Tama? So napakahalaga po that we should always come to God. Tayo po yung mag-request po sa Kanya, tayo po yung manalangin, tayo po yung magbigay po ng panata. Panginoon, I will worship you. Okay? I will praise you. Okay? I will, pagka napagpala ako, Panginoon, kahit na hindi pa ako napagpapala, Panginoon, ako'y magiging daluyan palagi ng pagpapala. Okay? O kaya po, sabi dito, the Israelites completely destroyed them and their towns, and the place has been called Hormah ever since. So bakit po naman kaya pinarusahan ng Panginoon ng mga taong ito? Kumbaga sa ano, napuno na po si Lord. Sa mga taong ito, naging instrumento lamang po ang mga Israelita para po sila ay wasakin.
Para po yan yung Sodom and Gomorrah. Sa Sodom and Gomorrah, iba po ang nangyari. Ano po nangyari doon? Nagpaulan po ng apoy ang Panginoon. Di po ba? So, ganun naman doon. Kaya lang dito sa lugar, sa pagkakataong ito ay ginamit po ng Panginoon ng mga Israelita dahil punong-puno na po sila. So, hindi po totoo na minsan na pagkasabi po, kasabihan po natin, di po ba na ang masamang damo, matagal mamatay. Hindi totoo yun. Okay? Pagka napuno na si Lord sa'yo, todas ka. Okay? Amen? Hallelujah. Kaya yung katabi mo, mabait yan. Kaya may mahaba ang buhay niyan. Okay? Okay. Praise God. So then the people of Israel set out for Mount Hor, taking the road to the Red Sea to go around the land of Edom. But the people grew impatient with the long journey. Alam niyo po ba, hindi po ito dapat ang daraanan nila, Moses. Kaya lang po, nangyari, iniiwas ni Moses sa giyera ang mga tao dahil nakakawalong gera na po siya, pero lahat naman po ay napagtagumpayan niya. Kaya lang itong pagkakataong ito, kinakailangan nilang lumihis, lumayo, lumakad ng malayo. At ang nangyari, nainip na naburyon, okay, yung mga Israelita. Sabi, they became impatient. Hindi po na, walang sila ng pasensya. Yung talagang inip na sila. Ano ba ito? Tagal na natin naglalakad. Hindi pa tayo nakakarating. Di po ba? Karanas na po ba kayo ng ganon? Okay. Praise God. Lahat ano po, nagiging impatient minsan. Okay? Praise God. Lalo po yung mga hindi marunong maghintay. Di ba yung palaging sila yung hinihintay? Pero pag minsan sila yung naghintay. Okay, siguro yung mga tumatawa kayo, yun ano. Hindi mo ba? Okay, so ano pa nangyayari? Ano po, pagka tayo po impatient, meron pong masamang nangyayari. Tulad po ni Abraham at saka ni Sarah, nainip po sila sa anak. So, ano nangyari? Tabihan mo na nga ito para magkaanak tayo. Hindi po ba? So, yun nangyari. So, they became very impatient. And then, ano pa po, si Esau, yung kapatid ni Jacob. Tama ba? Si Jacob. Okay, so ano nangyari? Nainip. Nagutom. Sabi, sige, bigyan mo na nga ako ng sopas na yan. Di ba? Kinain at pinagpalit yung kanya pong birthright. Okay, yung kanya pong mana. Tama po? So pagka nagutom ka, magtiis-tiis ka ng konti. Huwag mo ipagpapalit yung mana mo. Okay? Amen. And then Moses hit the rock twice. Sabi ng Panginoon sa kanya, nung sila po'y wala pong mainuman sa disyerto, paluin mo lang isang beses. Sa tindi ng galit ni Moses, sa kanya pong pagiging impatient, sa kawalan po ng kanya pong pasensya sa mga Israelita, pinalo niya po ng 2 beses. Okay? So ibig ko sabihin na nagalit po sa kanya ang Lord, kaya sabi sa kanya ni Lord ay hindi ka makakapasok sa promised land. Okay? So napakahalaga po that we should not be impatient. Kaya po sa definition po ng love, ang number 1 po doon na quality ng love is patience. Sabi mo sa katabi mo nga, be patient. Okay? Di mo ba? Okay. Di mo ba? Minsan, tatawagan ka. Nakakadalawang ring pa lang, iyahang na. Tama? Tagal naman sumagot dito, 2 ring pa lang, hinang na. Tama? And then, ano pa po? Si Saul, naging impatient din po siya. Bakit? Ang trabaho ni Samuel, na dapat siya yung mag-anoint ng oil, tinrabaho niya na. Di ba? So, napakahalaga po that we should be patient para hindi po tayo nakakaranas ng mga bagay na kung saan tayo rin po yung magsasuffer in the end. Okay? And then, sa Psalms 37, verse 7 and 8, be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Okay? Gusto mo yumaman ka agad. Di ba? Kung ano-anong mga kababalaghan ng pinaggagawa mo. Di ba? So, hindi po pwede. You should wait patiently. Okay? And then, for Him to act, don't worry about evil people. Wag na ninyo intindihin yung mga mayayaman na nakikita ninyo sa kasino. Di ba? Mga mukhang demonyo, pero lalaki ng kwintas. Okay? Di ba? Don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. Di ba? Stop being angry. Ayun. Sabihin sa kayo, stop being angry.
Okay? Bakit? Anger, ano po nangyayari po sa mga taong magagalitin, di ba? Anger does not promote the righteousness of God. Okay? Hindi po nito na, yung iba, nakakatuwa iba, pagka Amen. Okay? Turn from your rage. Okay? Do not lose your temper. Di ba? Tatlo. Do not be angry. Turn from your rage, yung galit. Hindi po ba? Do not lose your temper. Di ba? It only, ano pa nangyayari? It only leads to harm. Ano po yung leads to harm? It promotes broken relationship. Diba? Minsan, hindi lang isang gabi. Minsan, nadadagdagan pa yung mga broken relationship mo dahil sa masyado kang madaling magali. Tama? Kaya napakahalaga po na palagi po tayo magkakaroon ng pasensya. Okay? Praise God. And they began to speak against God. Ano pa pong karugtong po pagka ikaw ay nawalan po ng pasensya? Minsan yung mga bagay na hindi mo dapat nasabihin ay nasasabi mo. Di ba? They speak against God. Ito pang matindi nun. Kinalaban pa nila ang Diyos. Kaya po napakahalaga that we should practice our praise and continue to stop our complaints. Naitigil-tigilan, bawas-bawasan na po natin yung sobra-sobrang pagreklamo. Pag mainit, reklamo. Pag malamig, reklamo. Di ba? Pag may pagkain, nagre-reklamo. Pag walang makain, nagre-reklamo. Pag may trabaho, nagre-reklamo. Pag walang trabaho, nagre-reklamo. Di ba ba? So tigil-tigilan na po natin yung ating po pagre-reklamo. Pag nasa ministry, masyado naman maraming inuutos. Ngayon, pag walang ministry, tagal naman, ba't hindi pa ako ini-schedule? Di ba? Ang daming reklamo. Tama? So napakahalaga. Wag po tayong magre-reklamo. Tanggalin na muna natin yung reklamo. Okay? So why have you brought us out of Egypt to die here in the wilderness? Ano yun po, napaka-anga talaga ng mga Israelita. Di ba ba? Inali sila ng Panginoon doon sa lugar ng Ehipto pagkatapos nang doon sila nasa kalagitnaan na sila. Di ba ba? So ikaw ganun ka din. Nasa kalagitnaan ka na, huwag ka nang bumalik. Di ba? Huwag ka nang bumalik doon. Okay? Panandalian lang yung mga kaligayahan na binigay sa iyo, no? Tsingtaw, matamis-tamis, mapait-pait sa bandang huli. Tama? Okay? Pakapyo, papasok ka, paglabas mo, may usok ka na. Okay. Si Pastor mukhang napasok lahat. Okay? Di ba ba? Tapos lulugo-lugo ka na, wala ka ng pera. Naggastos mo pa yung pambayad mo ng renta mo. Tama? So napakahalaga po that we should not speak against God. Huwag po tayong magkasado reklamo. You brought us out Egypt to die here in the wilderness. Ayun, nagkatotoong kanilang sinabi. Kaya kaya ingatan po ninyo yung sinasabi ninyo. Okay? Pag may problema ka, Panginoon, kunin mo na ako. Baka din ginilord yung panalangin mo. Okay? Praise God. So there is nothing to eat here and nothing to drink. Di ba ba? And we hate this horrible manna. Okay? Alam niyo, especially na yung mga generation ngayon, na we call it strawberry generation. Okay? Yung mga pusong mamon. Okay? Ayaw umuwi ng bahay. Napagalitan ako ni Mami. Nag-asawa na. Hindi po ba? Nangyayari. Masyado kasing naging pusong mamon. Okay? So, God always want the best. Palagi po natin dadaan, God always want the best for you. Yun po yung nais ng Diyos sa atin. Okay? So when you speak against Him and His servant, that only means that you don't know Him. Or you are really ungrateful. Dalawa lang naman yun eh. Diba? It's either na hindi mo talaga siya kilala, hindi mo alam ang purpose niya sa iyong buhay, o kaya talagang yung puso mo na hindi marunong magpasalamat, nandiyan pa. So dapat ay hinuhugot na po natin 'yan. Okay? Yan naman kung gusto pang humaba ang buhay mo. Okay? Gawin mo 'yan. Okay? Okay, so why? Because God hates ungrateful people. Kahit nga tayo di ba? Pagka meron kang ginawa ng pabor and then chinismis ka pa. Di ba? Hindi na nga nagpasalamat, nachismis ka pa. Pinakain nga ako para naman masama ang loob. Okay? Tama? Okay, so the Lord sent poisonous snakes among the
people, and many were beaten and died. Alam niyo po, related po ang sa ibang version po, ang tawag po dito ay fiery snakes. So ano po ibig sabihin ng fiery snakes? Yung talagang umiinit yung kanila pong pakiramdam pag sila po ay natuklaw nito. So it's the same thing that is happening right now. Di ba ba yung COVID? Yung talagang sobrang lagnat. Ang lagnat, ang ratio po pala ng lagnat ng COVID-19 is 10 times ng ordinaryong lagnat. So it's the same thing. Ito, snake nga lang, nakikita mong gumagapang. Ito, mas matindi yung nangyayari ngayon, hindi natin nakikita. Tama? Many were beaten and died. Pero God is so gracious. Bakit po? And dami na namatay, Pastor. God is so gracious pa. Kasi hindi sila lahat namatay. Di ba? Binigyan pa rin sila ng pagkakataon. Ang Diyos ay mayaman pa rin ng biyaya sa kanila. He still extended His grace towards others. Kaya tayo, napakayaman po ng biyaya sa buhay ng bawat sa atin. Di ba? Ganda-ganda mo ngayon. Ay, kayo rin. Magaganda kayo dito. Okay. Hindi po ba? Hindi po, well-rested ka, wala ka masyadong ginaalala, may trabaho ka, hindi ka masyadong na-stress, di ba? Pag kami nag-send sa'yo ng pera, sige, padala ng pera. Kano ba kailangan yan? Sige. Okay? Di po ba? So napakabuti po ng Panginoon sa buhay na po sa atin. We are still alive because of His grace. Kaya every morning, we should be thanking God for His grace sa Kanya pong biyaya sa ating pong buhay. Then the people came to Moses and cried out, "We have sinned by speaking against the Lord and against you. Pray that the Lord will take away the snakes." So Moses prayed for the people. Alam niyo po, minsan po, para mas marunong po tayo sa Diyos, tinuturuan natin ng Diyos na gawin niya yung mga bagay na gawin. Sabi dito, pray that the Lord will take away the snakes. Panalangin sa Diyos na alisin na yung mga ahas. Okay? So people won't come to God. Alam niyo po, ang problema po natin, sometimes po, when everything is okay, hindi tayo lalapit sa Diyos. We should be thankful pagka dumarating po yung problema. Kasi po yung problema, pagpapaalala na kinakailangan pala natin na tayo lumapit sa Diyos. It's a wake-up call. Okay? Sino dito yung nag-alarm? Okay. Sino dito yung palaging pinepress yung snooze? Okay, so wake-up call. Di ba sineset po natin yung alarm po natin that we can wake up. Okay? So ways to hurt when you pray is to come to those you have sinned against. Okay? So paano po tayo maririnig na ang ating po panalangin? Di po ba? Sinabi na kung meron kang damdamin, kung meron kang nakagalit. Di ba sabi, iwanan mo muna ang iyong kaloob bago ko pumunta ng templo at ikaw ay makipagkasundo. Tama? So it's the same thing. So dapat po, wala po tayong kagalit. Lalo-lalo na po sa church. Tama? Okay. AM, ano bang oras darating yan? AM ba yan o PM? Okay, hindi Tapos nakita kayo, tama? So pala atin. So ways to so wag mong sabihin na alam niya na 'yun, ano, yung minsan ang tao marunong pa talaga sa'yo. So ibig sabihin, mga kapatid, wag na nating isipin na alam niya na 'yun. Alam niya na nagkamali ako sa kanya. Hindi ko na kinakailangan na magsabi ng sorry. Okay, hindi. Kailangan sabihin mo. Okay? The same thing with pagka tayo nagkakamali kay Lord, kailangan sabihin po natin. Confess po natin. Hindi, alam naman ni Lord ang iniisip ko eh. No, gusto niya marinig. Gusto niya naman galing sa ating pong bibig. Okay? Praise God. And then the Lord told him, make a replica of a poisonous snake and attach it to a pole. All who are bitten will live if they simply look at it. So makikita po natin, ito po yung emblem ng mga medicine. Okay, na kung saan merong pole tapos merong ahas na nakapulupot, yan po, dan po nila kinuha. So Moses made a snake out of bronze and attached it to a pole. Then anyone who was bitten by a snake could look at the bronze snake and be healed. So yung iba, hindi sila naniwala. Paano mangyayari yun? Titingin lang ako doon, gagaling na ako. Di ba? So pero ganun kasimple lamang po yung instruction ng Panginoon, pero hindi pa rin po sila nakasunod. So iba, namatay pa rin.
Kaya po napakahalaga, yung simpleng instruction ng Panginoon, mahirap man yan o madali man yan pagka sinabi ni Lord, let's try to obey it. Kung talaga nahihirapan tayo, let's pray for it. Natulungan niyo tayo na magampanan po natin ang pinagagawa niya sa ating pong buhay. Amen? So, ano pong magagawa po natin to receive God's promises? Number 1 po, be patient. Okay. Abangan po natin po pasensya. Alam niyo po, there's a Chinese bamboo na kung saan ay sa 4 na taon, talagang kakapranggot lang yung kanyang pag-angat. Paglago. Pero doon sa 5 taon, okay, doon para siyang binabaril tumataas siya ng mga 80 feet. Ganun po kabilis sa 5th year po niya. At there's a story also about a dog and an elephant. Ewan ko kung narinig na ninyo ito. Alam niyo po ba yung elepante, pagka nagbuntis po yung elepante, 2 taon po yun sa kanya pong sinapupunan. Yung aso, iba. Ano lang yun, mga 63 days. Nanganganak na yun at ang dami pa. Yung isang dosena. So nanganak siya after mga 3 months. Pagkatapos, nanganak na naman siya. So, bago mag 2 taon, nakailang beses na pong nanganak yung aso. Tapos sinanong niya yung elepante, sabi niya, buntis ka ba talaga? Ilang beses na ako nanganak eh. Di ba? Ikaw hindi ka pa rin nanganganak. Di ba? So mga kapatid, ibig lamang po sabihin, yung elepante, sabi ng elepante sa kanya, yung inaanak mo, mga tuta. Ang inaanak ko ay malaki. Okay? Ang aking anak ay isang bagay na kung saan ay hahangaan ng ibang tao. Kaya kapatid, kung hindi pa nasasagot ang mga panalangin mo, siguradong malaki yan, kamanghamangha yan, at siguradong kakaiba yan. Okay? Praise God. Hindi dahil sa ikaw ay elepante, okay? Kundi dahil ikaw ay pinagpala ng Panginoon at yung kanyang pag-delay ng kasagutan sa iyong panalangin ay siguradong it's worth waiting. Amen? Okay? And then, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Ano po yung hasty? Ibig sabihin, palagi nagmamadali. Gusto shortcut. Okay? Gusto mag-aral ng college, gusto 1 taon lang. Okay? Gusto yumaman. Ayaw mag-ipon. Naghahanap ng mayaman. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, good planning and hard work. Okay? Yun po yung mahalaga. So, magplano po tayo. Okay? And then, to receive God's promises, be prayerful. Nalangin po tayo. Ano yung panalangin po natin? Let's pray for good ideas. Diba? Let's pray naman tayo. Ang prayer po kasi, ang number 1 po yan, hindi naman po para po humingi. Kadalasan kasi ng natin sa prayer, ang definition po natin ng prayer, pahingi. Ang prayer po is para mapalapit po tayo sa Diyos. Kasi pag mapalapit ka sa Diyos, kahit na hindi ka pa humihingi, ibibigay na ni Lord. Amen? Praise God. Sige, palakpakan si Lord. Okay, kaya kanina dami nag-hope. I salute you po. Praise God. And then, to receive God's promises, keep looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya yung nagsimula sa atin, magtrabaho sa atin, tatapusin niya yan. Okay, wag lang tayo mag-give up. Just be consistent. Patuloy lang tayo, kahit wala ka nakikita. Parang yung elepante, hindi pa siya nanganak, wala ang nakikita, pero consistent lang po siya. Alam niya, buntis siya. Diba? At alam mo rin dapat na mayroon ka pinagbubuntis na pangako ng Panginoon. Amen? Dahil yun na yung pinangahawakan. So, for God made Christ who never sinned to be the offering for our sins so that we could be made right with God through Christ. Katulad po ng serpent, the serpent itself is a symbol of sin. Tama po? Yung serpent na tinitignan po nila para po sila ay gumaling, it's a symbol of sin. But Christ was made sin for us that we might be made free from sin. Kaya palagi po tayong titingin sa Kanya. Okay? Para kasi bakit kaya ganun? Ahas. Di po ba? It's a symbol of sin. But Jesus was made sin for us dahil ang ating po Panginoon, siya po'y naging kasalanan para po sa atin, para po tayo'y maging katuwiran ng Diyos.
Okay? So you are now the righteousness of God in Christ Jesus. Everything was gone. Lahat ng mga kahapon mo, binura na ng Panginoon yun. Okay? It's already been erased. It's already been washed away. Ikaw ay malinis na malinis sa harapan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Hindi ka na niya titignan yung dating ikaw. Ang titignan ng Panginoon sa iyo ay si Kristo Jesus na tinanggap mo sa iyong puso. Amen. Hallelujah. And then sa pagtingin po nila sa serpent, ano po? Yung mga may sakit, ano po nangyari po? Nakatanggap po sila ng kagalingan. So the same thing with us when you look up to Christ. When we believe that there is healing. Pagka tayo nananalangin, pagka ginagamit po natin ang kanya pong pangalan, believe that you will receive it. Okay? Nangyayari pa po yan. Alam niyo po ba ang definition ng dead church? Definition ng dead church, ibig po sabihin, healing has already passed away. Miracle already passed away. Signs and wonders already passed away. Kaya po ang church na yun ay passed away. Dead church. Okay? Okay? Kaya tayo, we believe in miracles. Niniwala po tayo na merong kagalingan. Naniniwala po tayo na kaya pa tayong iangat ng Panginoon sa ating pong buhay. We believe that God can still prosper us, promote us, and give us breakthrough. Amen? If we will just believe na kaya niyang gawin ito dahil sa Diyos ay walang imposible. Amen? Pinaniwalaan nga natin na tayo makakarating sa langit, di pa nga tayo nakakarating doon. Pero ba tayo naniniwala? Bakit hindi natin kayang paniwalaan na kaya pa niyang magpagaling kahit na sa mga sandaling ito? Amen? Hallelujah. Sino po yung mga may sakit dito? Okay? So just believe that you will be healed. Okay? Patuloy ka patuloy. Basta magaling na ako, basta magaling na ako, basta magaling na ako, basta magaling na ako. Amen? Huwag tayong umasa lamang sa ating po nararamdaman. Huwag natin tignan yung ating, wag po tayong, wag yung ating pong nakikita, ang ating pong patuloy na banggitin, ang ating pong patuloy na banggitin ay yung mga bagay na gusto po nating makita. Okay? Sa yung ating pong buhay. Okay? Hallelujah. Kaya, sabi ito, He took our sicknesses and removed our diseases. Sa John 3:14 and 15, and as Moses lifted out the bronze snake on a pole in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. Kaya po, every time that we are lifting up the name of Jesus, di po ba, healing is coming. Every time that we exalt the name of Jesus, breakthrough is coming. Kaya po, it's very, very important that when we worship God, palagi ko pinagdiringan ito, di po ba? Don't we worship God? Let's worship Him in spirit and truth. Tanggalin na po natin ibang mga alalahanin po natin. Let's focus. Let's focus. Let's focus on God. Okay? God provided no other remedy for the Israelites at that time. Wala na pong remedyo. Wala na pong ibang paraan. Wala pong hospital doon sa kanila. Wala pong nagba-vaccine. Tama? Ang tangi lamang pong remedyo. Hindi po yung lumapit kay Moses. Ang tangi lamang sinabi ng Panginoon, tumingin lang kayo sa Kanya. So it's the same thing with us. Tayo tumingin lamang sa ating po Panginoon. Something is missing, look up to Him. Okay? Praise God. And then, as God's great power was invisible force in the remedy of the brass serpent, yung kapangyarihan na kanila pong nakikita, every time that they are just looking at the serpent, ano pong nakikita nila. So, ganoon din po, every time that we are looking unto God for our salvation. And some of them, they live. Nabuhay po sila. So, it's the same thing with us. As long as we live, we keep on looking unto Jesus. Sabi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes. Amen? So God is still at work in us. Salvation is not only the salvation of our soul, it's also the salvation from our difficult situation, it's also the salvation from our lack, it's also the salvation from our sicknesses, it's also the salvation for our financial problems, it's also the salvation ang mga bagay na gumugulo po sa ating po mga isipan. Amen? So let's all stand up. Tayo po lahat tayo tumayo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you for you have shown us the way for our healing, the way for our breakthrough, the way for meeting our needs
the way to solve our problems. And it's only looking up unto Jesus, our Savior, our King, the author and finisher of our faith, our Lord, our Master, our healer, our provider. And Lord, we will continue, Lord God, to look up unto our Lord.